So, mga kabebe ko, ito yung maiipayo ko sa inyo kung ayaw niyong magaya sa akin na ayun na nga tuluyan na ngang tinanggal yung ngipin ko. Kasi nga ni hindi ko rin inintindi ng mga past few years. Kasi nga 'di ba, ang sabi lang is papapastahan ko. Kasi nga lang hindi ko na nga ibinalik. Kasi nga nun, sumakit lang yung ngipin ko nun. Tapos sabi ko nga, di ba, papabunutan ko. Pero nawala na yung sakit nung nilinis na. At kaso nga lang mo ay hindi ko nga lang pinansin. So, basta may maliit kayong ngipin, sabi nun dentista kanina sa akin. Basta may maliit na ipunta ka agad sa dentist para kumbaga masusolusyonan ka if ever na papastahan lang, ay di mapapastahan. At syempre nga, ang hirap din kapag wala ka ng mga ngipin. So, ayan, nakikita niyo yung mga ngipin ko na yan. Yan is original pa yan. So, ang mangyayari dyan ay iyan yung pag-iingatan na. Kasi nga ay meron pa akong mga ipabubunot. So, eto yung nadito ko. So, ano rin siya, nag-crack lang din siya. Kumain lang ako ng nagaraya noon. Tapos, akala ko kung ano yung inuwi ako na matigas, yun pala is nagaraya. Ay, akala ko nagaraya lang, yun pala is ngipin ko na mga ka-idol. Kalahati ng ngipin ko. And then, mga ilang araw kumain ulit ako ng mani naman. So, kalahati na naman yung natipak. So, ngayon, naging tuod na lang siya. At, di kailangan ko na rin siyang ipabunot kasi nga tuod na nga lang at ito pa yung pinaka nga nakakatakot sa kanya kasi minsan talagang gigising na lang ako sa umaga is magana siya. So, kaya yun, um, another 1,000 pesos na naman kasi nga, anong ngipin ka na dito? Sabi nung nagtanong ako is 700 to 800. Kaso nagulat ako nung pagkabunot sa akin is siningalan ako ng ng 1,000 pesos. Alam niyo kung bakit? Kasi hirap na hirap yung doktor sa pagbunot ng ngipin ko kasi nga sobrang kapit pa niya at talagang matibay pa yung pagkakabaon. Kaso nga lang yung ibabaw niya is sira na. So, yun lang. Magpabunot na kayo. Magpa-dentist kayo.